At hanggang ngayon, maraming lugar pa rin ang walang kuryente. Apektado tuloy ang trapiko, mga ospital, pati mga negosyo. Sa ilang lugar, wala ring supply po ang tubig. Saksi si Chino Gaston. Kanya-kanyang kapa ang mga tsuper na dumaraan sa bahaging ito ng Marikina. Ang mga traffic light kasi na dapat gabay sa galaw ng mga sasakyan, hindi gumagana dahil pa rin sa brownout na epekto ng bagyong Glenda. 2 araw na ring bilad sa ulan at init ang mga traffic enforcer ng MMDA at ng lungsod. Maiayos lang ang daloy ng trapiko. Kahapon pa ho walang kuryente rito, so apektado ho yung traffic light natin. Sa mga ospital, problema ang aandap-andap na supply ng kuryente, tulad ng nag-iisang public hospital sa General Trias, Cavite. Walang generator kaya bukas lahat ng bintana at gumamit ng flashlight ang doktor na tumahi sa sugat ng isang pasyente. Hindi rin magamit ang mga nebulizer para sa pasyente nilang inaatake ng hika. Ginagamitan na lang namin siya ng oxygen pagsamantala. Kaya lang po, anong may diferensya po ba yun? Mahina ang sa ng oxygen pero nakakasurvive din siya. Si Ruel ng bagong silangang Quezon City, swerte pat nakapag-nebulize kasama ang mga nakiki-charge ng cellphone sa barangay hall. Hanggang magkailaw po, dito lang po kasi maya-maya po ako inika eh. Pati mga butika, dumidiskarte sa gitna ng kawalan ng kuryente. Ang mga bakuna na dapat naka-refrigerate para hindi masira, mano-manong nilalagyan ng yelo. Siyempre, pag hindi namin nilagyan ng yelo yun, hindi masisira. Dapat lagyan ng yelo. Kaya bumibili kami ng yelo habang walang kuryente. Marami ring breastfeeding moms ang naapektuhan ng matagal na brownout. May natunawan ng frozen breast milk, ang iba napanisan ng gatas. Apektado rin maging ang mga pagdinig tulad sa Sandigang Bayan, pati klase sa ilang paaralan. Kung walang kuryente, madilim ang klase at mahihirapang makapagturo ang mga guro, pati mga estudyante. Dahil siyempre pagka madilim, lalabo ang mata nila. Dahil rin sa matagal na brownout, umaaray ang ilang negosyante tulad ng may-ari nitong lamination at photocopying center, pati nagbebenta ng pagkain at inumin. Actually, meron kami nung unang day na siraan kami. Tinapon na namin. So nalugi kayo? Siyempre, lost yun. Matumal. Hira kami. Yung mga soft drinks namin, ayan, walang bumibili dahil hindi malamig. Hindi na po malamig, ma'am. Tunaw na. Ang mga dating magdamag na bukas na mag-grocery hanggang alas 6 na lamang ng gabi bukas dahil walang ilaw. So ngayon hanggang anong oras? 6 p.m. lang. Kasi wala pong kuryente. Manual lang din gamit namin, calculator. Sa Noveleta, Cavite, dahil hindi makapag-operate ang mga water refilling station sa gitna ng brownout, mga poso ang pinilahan ng mga residente. Ito nga po, nag-iigib kami, panligo man lang o pangugas ng pinggan. Problema rin ang supply ng tubig sa iba't ibang bayan sa Albay. Pero hindi dahil sa kawalan ng kuryente, kundi dahil sa nasirang water system. Kaya pati mga sirang tubo, iniigiban ng mga residente. Tuloy naman ang pagsisikap ng mga telecommunication company para maibalik sa normal ang mga cellphone signal sa mga lugar na binagyo. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.